Dito kami madalas ni Arman. Dito ko unang narinig na hindi ako nag-iisa. Na may mga sugat palang kailangan munang aminin bago matuluyang makalimutan. Kasi sa'yo, Bus na. gusto mo? Eh, ayoko niyan. Lasang gamot niyang Sprite eh. Sa bagay. Alam mo, Arman, di ko alam kung saan sa Intramuros to eh. Kung saan mo talaga ako dinadala, no? Sumasama ko kay tita nun eh. Doon sa simbahan doon. Buti nga napadaan ako dito ulit eh. Bakit? Ano kasi, wala naman. Ang tahimik lang. Parang wala tayo sa Manila. Gusto mo? Ba? Nachichirya ka? Di ka na naman nagbaon, no? Baon ko yung tiwala ng pamilya ko. Eh, alam mo ba? May prof ako kanina. Sumingit sa akin nung nagpapaschedule ako ng defense namin. Weh? Ako. Tapos alam mo pa kung sino yung pinasingit niya. Sino? Anak ng department head. Ako po. Dugi talaga sa may privilege eh, no? Totoo. Pero pre, alam mo kung ano take ko doon? Ano? Di mo naman maisisi yung anak niya eh, na yun yung naging tatay niya. Hindi ko rin naman naging choice kung ano meron ako ngayon eh. So parang sinasabi mo nga ako pa yung may kasalanan. Wala eh. Ganun talaga. Anong gagawin natin? Oh, Di naman kasi ganun kadali yun eh. yun nga. Naiintindihan kita doon. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Pero may aminin ako sa'yo, Arman. Ano yun? Minsan, naiingit ako sa'yo. Saan? Sa akin? Oo, Sa aura ko? hindi naman. Ano kasi, ganito yan eh. Parang, ang chill kasi ng vibes mo eh. Tapos, parang lahat ng bagay sa'yo, napakadali lang. Tanga. Kaya ako chill. Kasi, di ko alam ginagawa ko. Di alam. Di naman ganun kalata. Yun nga. Ba't ko papalata sa kanilang stressful akong tao? E di sinabihan nila akong mahina. Ayoko nang ganun. So, hindi lang pala ako yung nakakaramdam nun. Kahit sino naman ganun, pre. Di ka nag-iisa. Alam mo, pre, Hmm. pag di mo binitawan yung mga bagay na kailangan bitawan, ikaw lang mahirapan sa uli. Ikaw lang masasakal. Kaya, bitawan mo na. Kung ganun lang kadali yan, yung pinapagawa mo sa akin, Arman, matagal ko nang ginawa yan. Alam mo, pre, di ko napapansin. Kahit di ka na magsalita ngayon. Kasi, kung di ka rin na magsasalita, mahirapan akong kausapin ka eh. Pero, ang gusto ko na sabihin sa'yo, gusto ko, nandito ako para sa'yo. Walang kahit anong dahilan. Hindi para dahil sa'yo, para sa akin. Wala lang. Gusto ko lang, nandito lang ako. Alam mo, minsan, Arman, hapa-corny mo. Pero, hindi. Salamat, ah. Huwag mo nga payakin. Baka makita tayo mga Guardia Civil na may ginagawa ka sa akin masama. Di ka talaga nagbabago, no, Arman? Sana nga may nagbabago eh. Kukulit ah. Talaga. Si Cassie, unang taon pa lang, hindi na ako tinitigilan yan. Kung saan ako seryoso, siya yung kontrabida. Hihilahin yung mga kamay ko bigla, papasayawin ako sa gitna ng hallway, o kaya manglilibre ng kwek-kwek pag wala na kaming pang Jollibee. Marami kaming madalas ni Cassie. Madalas kaming maligaw sa Intramuros.
Madalas tumawa hanggang maubos yung boses. Madalas may daladalang kwento at bitbit na kalokohan. At higit sa lahat, madalas may mga araw na sabay naming tinatakasan yung bigat ng mundo. Na parang sapat na yung tahimik na upuan o yung simpleng lakad ng walang patutunguhan. Kasabay ng mga kulitan, may mga katahimikang hindi nakakailang. Yung tipong kahit walang sinasabi, parang ang dami nang nasasabi. I made a promise to distance myself. Took a flight through aurora skies. Honestly, I didn't think about how we didn't say goodbye. Just see you very soon. It hurts to be something, it's worse to be nothing with you. Si Cassie. Si Cassie ang naalala ko sa lugar na ito. Sa kanya ko unang natutuhang hindi lahat ng pagmamahal kailangang manatili para matawag na totoo. For 16 long days, and I should get Gawin mo. Wala lang. Kung ano-ano lang to. Alam mo, Ellie, miss kita. Miss? Ang dito lang naman ako sa tabi mo ah. Ano meron? Okay ka lang? Oo. Kaso, di na kasi ako sanay na nandyan ka eh. Naalala mo pa ba? Nung dati, muntik tayo maglatag sa likod ng KKK kasi halos wala Oo. tayong masakyan. Good old days nga naman. Kung ano pa talaga yung mga moments na unexpected, yun pa talaga yung pinakamasaya, no? Nakakamiss. Naalala mo din ba? Nung finals week mo,
Halos ako lahat tumapos ng gawain mo kasi hindi ka makabangon. Ako din nag-send ng excuse letter mo sa prof mo kasi baka bumagsak ka. Anong birthday mo? Naalala mo din? Naganda ako ng surprise nun para sa'yo. Pero Ellie, di mo man lang naalala kung anong araw yun. Ellie, birthday mo yun. Alam mo, ang hirap. Sobrang hirap kasi araw-araw kong dala-dala yung pag-aalala ko sa'yo. Araw-araw kong pasan kung kaya ko pa ba. Nahihirapan na ako, Ellie. Kasi para akong mag-isa eh. Alam mo, Ellie, araw-araw akong iniisip paano kita tutulungan. Kasi feeling ko yung problema mo, problema ko din. Pero nakakapagod din pala, no? Kasi akala ko kaya ko mag-isa. Pero ang hirap, sobrang bigat. Sobrang hirap mong mahalin. Hindi naman kita kayang palaging buuin eh. Kasi habang binubuo kita, ako yung unti-unting nauubos. Unti-unting nawawala yung sarili ko. Pero iniisip pa din kita. Kasi ganun kita kamahal. Pero habang binubuo ko pala yung taong ayaw magpatulong, hindi ko namamalayan, nawawala ko yung sarili ko. Ano? Pero, Asi, alam mo naman na hindi ko naman ginusto yun eh. Oo, alam ko, Ellie. Alam kong hindi mo ginusto. Pero sabihin mo nga sa akin, ni minsan ba? Sinubukan mo? I tried. You never tried. Ni minsan, Ellie, wala akong naramdaman na may kasama ako kasi ikaw sabi mo, ikaw yung kakampi ko. Pero Ellie, hindi. Mag-isa ako, laban sa mundo. Alam mo, mahal kita, Ellie. Mahal kita nung kailangan mo ako. Mahal kita nung walang-wala ka. Mahal kita hanggang ngayon. Kaso, Ellie, mas mahal ko yung sarili ko. Saan ka pupunta? Cassie! Cassie! Pero, rito ko rin natutuhan na kung sino pa talaga ang inaasahan mong manatili sa panahong kailangan mo sila, sila pa talaga yung umaalis. Tanda ko pa rin yung huling usap namin ni Prof. Santos. Siya ang unang nakapansin sa pagmamahal ko sa pagtula at sa pagguhit. Sa kanya ko inamin na hindi ko alam kung paano magsimula, kung saan tutungo, kung may patutunguan pa ba. Pero sa kanya ko rin unang narinig na kahit wasak, pwede maging wika ang sugat. Na kahit wala akong tinatapos, may halaga pa rin ang bawat pahina. Oh, architect! Gusto yung gusali na ginagawa mo? Foundation pa lang po, Prof. Tinatry ko naman po makagawa pero hindi ko matapos-tapos. Ay, iho. Minsan, ang gusali, di talaga maayos pag di maganda yung plano or di maayos yung dahilan. Matanong lang, iho, para sa'yo ba talaga yung gusali na yan?
Sa papel po, Prof. Oo. Pero sa puso, hindi ko lang po alam. Nakita ko yung gawa mo noon. Yung si Icarus ba yun? Yung batang may pakpak? Opo, Prof. Si Icarus po yan. Gusto ko lang naman po i-drawing yung feeling ng paglipad. Kahit alam mong babagsak at babagsak ka. Yan. Maganda yan. Ba't di mo pagpatuloy, iho? Hindi ko naman po kasi sinabi kay Papa eh. Sayang daw kasi yung opportunity, yung utak, kung hindi ko pa tatapusin tong architecture ko. Kasi yung sining daw, kayang balikan. Pwedeng maging hobby, pero hindi pwedeng maging hanap buhay. At naniwala ka naman doon. Kasi totoo naman po, Prof. Ang pagmamahal ko sa sine, hindi sapat para mabuhay ako. Kahit gaano ko kamahal ang pagsusulat, ang pagguhit at mga salita, hindi sapat ito para may pangkain ako. Ba't di mo ipaglaban? Wala rin naman po kasing saysay, Prof. Mas madaling mabuhay sa tiyak kahit hindi masaya. Kaya nga po architecture yung pinili ko, Prof. Dahil ito po yung may kwenta. Ito po yung may kwentang pangarap. Pero kahit ano gawin ko, Prof, hindi siya ako. Hindi talaga to para sa akin. Parang pinapasok ko na lang tong araw-araw na gusali na hindi naman talaga tinayo para sa akin. Ilayan, lahanin mo ito. Lahat ng gusali ay nagsisimula sa pangarap. Yung mga pinakamatibay, kung walang damdamin, madali lang yan mabuo. Kaya huwag mong burahin sarili mo para magkasya sa plano ng iba at ng mundo. Bakit mo naman iniisip na walang kwentang pangarap ang sine? Pag mahal mo ang isang bagay, mahalaga yan. May buhay sa sining, pero hindi sa forma ng pera lang. Makikita mo ang halaga ng isang bagay sa lalim ng epekto nito sa iyo. Akala ng marami, umiikot ang propesyon sa kanilang buhay. Oo, mahalaga yan. Pero ang halaga niyan ay umiikot kung paano tayo mabubuhay. Ang sining, yan ang kaisa-isang rason. Ba't nating pinipili mabuhay, iho? Gumuguhit ka hindi dahil may gusto kang patunayan, kundi ito ang rason mo para mabuhay. At kung ito ang bumubuhay sa iyo, iho, huwag mo itong hayaang mamatay dahil sa kawalan mong paninindigan. Baka wala po talagang lugar para sa mga katulad ko, Prof. Gumagawa ka ng espasyo, iho. Kung walang gusaling para sa'yo, edi gumawa ka ng sarili mo. Ng sarili mong tahanan. Ng sarili mong gusali. At unang-una sa lahat, ang sarili mong sining. Salamat po, Prof. Kahit alam kong huli na. Dito kami nakatira ni Papa. Dito kami madalas hindi nag-uusap. Dito rin niya unang sinubukang umamin. Hindi sa pagkukulang, kundi sa pagtatangkang bumawi. Sa simpleng lamesa, sa gitna ng katahimikan, doon ko unang narinig
na kahit tahimik ang pagmamahal, kaya pa rin itong sumikaw. O anak, diyan ka na pala. Kanina pa po kayo dyan, Tay. Kanina pa. Di ka na umuwi ng Antipolo ah. Wala na po kasi yung time, Tay. Daming projects, finals. Tsaka ano? Mga problema. Nakita ko yung sketchpad mo. Tsaka yung mga sulat mo na tula. Nakita ko sa ilalim ng unan mo. Pasensya na po, Tay, kung Nak, hindi ko hinanap. Nahulog lang nung inayos ko yung higaan mo. Yung isa, yung pinagatang mong gusali. Alam mo na, hindi ko kasi alam kung papalakpakan kita dahil natutuwa ako eh. O naawa. pasensya na po, Tay. Pasensya? Pasensya saan? Sa pagsulat mo? Sa mga malalalim mo na sinulat? Hindi ko alam. Anak, akala ko tahimik ka lang na bata eh. Yun pala, may dinadala kang mabigat sa likod ng mga pahina. Hindi ko naman po kasi alam kung paano sasabihin. Alam mo, nak, ako dapat yung nakakaalam kung kailan ka tahimik. At dahil hindi ka na lang nag-iisip, kundi dahil may pinubuhat ka na rin mabigat. Nak, hindi kita pinalaking laging mayakap. At kasi hindi ko alam paano ka i-approach eh. Naisip ko lang at natatakot lang ako na baka lalong lumala. Pero, ah, pero, hindi ko talaga alam pa. Akala ko po kasi wala kayong pakialam sa akin. Hindi ko lang mapakita na. Pero, mga araw ba na hindi ako umuwi sa'yo? Wala po, Tay. Sige na, pumasok ka na. Init pa naman ngayon. Umayang gabi, medyo malamig na yan. Sige na, kainin mo na yung bag mo. Pasok ka na din. May ka na ha. Pa, Oh, bakit? maraming salamat, pa. Salamat din, anak. Pagtago mo sa sining, hindi sa kabao. Sige na, pasok ka na. Anak, tandaan mo, mahal na mahal kita. Sige na, pasok ka na, matulog ka na din. Hindi niya sinabi na parod siya sa akin. Hindi niya ako niyakap o tinabunan ng payo. Pero sa gabing yun, pinulot niya yung mga salitang muntik ko ng ibaon kasama ko. At ibinalik niya sa mesa para pag-usapan. Baka nga hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Baka makakalaya na.
Gusali. Ako ang gusaling niluma ng oras. Bintanang basag, pintuang may gapang. Bawat palapag, may sugat na hindi gumagaling. Bawat haligi, pagod nang tumindig. May lihim sa bawat sahig na nilalakaran. Hakbang na maingay kahit walang dumarating. May silid na puno ng kaya pa, pero sa kisame, may pabitin na baka hindi na. Minsan, inangarap kong magkaroon ng pakpak. Hindi ko alam kung para lumipad palayo o para mahulog ng marahan. Para masabing ako'y malaya. Hindi ako ulan pero may dalang bigat. Hindi ako ibon pero gustong lumipad. At kung sakaling gawin kong ulap ang huling hantungan, huwag mong sabihin na mahina ako. Sabihin mong napagod lang. Sa tuktok ng sarili kong gusali, nakatayo ako sa dulo, nakatingin sa langit. Iniisip kung kaya pa bang patibayin ng pundasyon o kung oras na bang yakapin ng pagbagsak nito. Pero kung sakali mang ako'y maging ulap o alon o abo sa alapaap, sana maalala mong kahit wasak, sinubukan kong maging tahanan. Gusali.